Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong January 5 taong 2025. At ayan, nakikita po natin dito na nitong nakalipas po na January 3 ay tuluyan na pong nabasag ni Shiba Inu yung ating minor resistance dito sa presyong 40 digits 2362. At ito na po ay yung kasalukuyang market price ni Shiba Inu ay naglalaro na po dito sa ibabaw ng ating nabasag na minor resistance dito. Kung saan ay ngayon ay nagsisilbi na po itong isang minor support. Ayan, ito na po itong minor support. Kaya palitan po natin ito ng kulay red kasi ang color coding po natin dito is lahat ng mga kulay red ay support. Lahat naman po ng mga kulay green ay resistance. At sa mga bago lamang po rito ay kung pag sinabi po nating support, ito po yung mga price levels na pumipigil sa pagbagsak ng market price. Kaya yan, mapapansin po natin na tumatalbog-talbog yung mga presyo ng market kung sa kada ayan, yung presyo ay umaabot sa mga ito. Yung resistance naman ay mga kulay green. Ito naman po yung kabaliktaran ng support. Ayan, ito naman po yung mga price levels na pumipigil sa pag-angat ng presyo ni Shiba Inu or yung market. Ayan, kung saan ay nauuntog-untog yung mga presyo dito, kaya ayan, kapag nauntog ay muli silang bumabalik sa mababang presyo. Kaya ayan, ngayon ay meron po tayong nakaabang na sell pending order or take profit dito sa presyong 40 digits 2362. At ito po ay na-trigger mismo nitong nakalipas na January 3. Ayan. Mismo na rin sa araw nung tayo ay nagkaroon ng huling update, ayan, o huling technical analysis dito kay SHIB. Kaya na-triggered po yan, nakapag-take profit po tayo dyan. At base sa ating strategy ay kailangan po nating palitan yan ng isang nakaabang na buy pending order dito. Ayan, kaya agad po nating pinalitan yan kaagad. Kaya binabantayan po natin yan. Chine-check po natin yan araw-araw. Kaya pag nakita po nating may na-trigger na sell pending order, ay agad po nating pinapalitan yan ng buy pending order. Ayan, kapag buy pending order naman po ang na-trigger, ay agad na rin po nating pinapalitan yan ng sell pending order. Kaya yan po ang aking update sa aking trade setup ngayon dito kay SHIB. Ngayon ay mapapansin natin dito na mukhang patuloy lamang po, mukhang magpapatuloy po sa pag-angat sa presyo itong si SHIB sa mga paparating na araw. Kasi mapapansin natin na yung ating hazard indicator dito, yan, yung kanyang dulo rito ay lumiit na. Yan, paliit na ng paliit. Tapos nagko-curve pa siya. Sinyalis po ito na maaari na pong magbago ng trend direction itong si SHIB. Mula po sa pagiging bearish ay mukhang magiging bullish na po ito. At kapag naging bullish na ito ay ayan, aangat na po siya. Dito sa ating QQE mode indicator ay ayan, bullish signal na tayo rito. Kaya yan po ang dahilan kung bakit umaangat itong si Shiba Inu. Kaya pag nagpatuloy po yan, ay magpapatuloy po siya sa pag-angat at yan, mukhang papasukin po niya yung ating resistance zone dito. Ayan. Kaso meron po kasi tayong isang matibay na major support dito sa presyong 40 digits 2777. Kaya kakailanganin po ni Shiba Inu ang isang matinding bullish pressure para malampasan ang resistance zone natin dito. Ayan, malaki pa naman yung resistance zone natin dito. Kaya kailangan po talaga na yung ating hazard indicator dito ay magkulay green. Ayan. At kailangan po na tuloy-tuloy na magkakaroon tayo ng kulay blue na QQE bar formation dito. Yan, at kakailanganin niya kakailanganin po niya na bumuo ng malalaking sukat na QQE bars para magawa po niyang lampasan or tagusin yung ating resistance zone dito. Ayan, at kung sakaling nagawa po niyang tagusin ito,
ay yan, magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat sa presyo. At yan, yung unang haharang po sa pag-angat ng presyo ni Shiba Inu ay isang minor resistance dito po sa presyong 40 digits 3220. Ayan. Pero yung inaasahan po natin na pinakamataas na maaring akyatin ni Shiba Inu kung sakaling nag-take over na yung mga bulls ay ang presyong 40 digits 4575. Kasi ito po yung sunod na major resistance natin dito. Ayan. Ngayon ay kung mananatili pong ganito yung ating yung ipinapakita ng ating signal. Ayan, kung mananatili pong kulay red ito. Ayan, kulay red ang ating Household indicator. At saka ayan, maski may nabubuong kulay blue na QQE bars natin dito, pero kung mananatiling maliliit ang sukat nito ay mauwi lamang po ito sa consolidation or magsa-sideways lamang po siya rito sa pagitan ng ating resistance zone na ito at saka minor support dito. Ayan, at saka syempre may chances pa rin po na malamang ay baka babagsak itong si Shiba Inu. Ayan, kung ayan, lalong-lalo na kung mababasag or babalik siya sa ilalim ng minor support natin dito sa presyong 40 digits 2362 ay malamang ay baka babalikan niya yung support zone natin dito sa presyong 40 digits 2086 at saka 40 digits 2086 to 40 digits 2152. Ayan. Pero sa ngayon ay hanggat ganito po yung nakikita natin dito. Yan, nagkokontrahan po yung ating dalawang indicators. Bearish po yung signal natin sa ating Household indicator. Tapos bullish po yung signal natin sa ating QQE mode indicator. Yan, nagkokontrahan sila ng signal. Sa kadalasan ay mauuwi po ito sa consolidation. Yan, magko-consolidate yung galaw ng market price ni SHIB. Kaya sa mga projections ko na ito ay ito po yung nakikita ko na mas magiging galaw ni Shiba Inu sa mga paparating na araw, kung saan ay mukhang magsa-sideways po siya sa mga paparating na araw. Kaya ayan. Sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.